Gabrielle's point of view. Kagagaling ko lang sa columbarium para bisitahin si Ashley. Nang makatanggap ako ng text mula kay Attorney Suarez. Hindi ko alam ang pag-uusapan namin pero kinakabahan ako kung ano man yun. Hindi naman kasi madalas makipag-meet up si Attorney. Kaya nagtataka ako kung bakit gusto niyang makipagkita. Wala pa naman akong pinapaasikaso sa kanya. Kaya may parte sa akin na naguguluhan. Sinabihan ko na lamang siya na hintayin ako sa office ko para doon kami mag-usap. Ayaw naman kasi niyang sabihin sa text o tawag kung ano at tungkol saan ang pag-uusapan namin. Siguro ay ganun talaga kaimportante ang sasabihin niya. Pinaasikaso ko na rin siya kay Jake dahil sigurado ko na nasa opisina na siya ngayon. Mas maigi na at baka maipit pa ako sa traffic. Agad kong pinasibat ang sasakyan ko palabas ng sementeryo at mabilis ang takbo ng sasakyan ko para makarating kaagad sa office. May pagmamadali ang lakad ko nang makahanap ako ng parking bago pumasok na sa building ng company ko. Halos kalahating oras din akong nakaupo roon sa pinanggalingan ng abo ni Ashley. At doon talaga ako dumiretso bago pumasok dito sa opisina. Sir, sinunod ko na po ang utos niyo na ipaghanda ng makakain si attorney. Almost 10 minutes na po siyang dumating. My secretary informed me the moment I reached the hallway towards my office. Thank you, Jake. You can now go back to your work. Jake nodded and bowed a little before he left. Minuksan ko na ang pinto ng opisina ko at saka ako pumasok. Nakita ko agad si attorney na matyagang nag-aantay sa akin. Attorney, kamusta? Butit na padalaw ka. Bati ko kay attorney na nagbabasa-basa ng mga magazine ko na nasa ilalim ng center table. Lumapit ako sa kinauupuan niya. Kaagad naman siyang tumayo at nakipagkamay sa akin. It's nice to see you again, Mr. Del Socorro. Iminuestra ko sa kanya ang sofa para umupong muli. Ako naman ay umupo sa single sofa na nasa kanan niya. Huminga muna ng malalim si attorney bago bumaling sa akin. Sa totoo lang, Mr. Del Socorro, hindi ko alam kung big deal pa ba tong ibabalita ko sa'yo. Dahil ilang buwan na rin simula nang pumanaw ang asawa mo. Tila nagpantig ang tenga ko nang marinig ko ang salitang asawa. Dahil isa ka sa mga kliyente ko, trabaho kong ibalita lahat ng gumugulong na kaso, lalo na tong sayo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, attorney. Ano ba ang balitang dala mo? Saka anong kaso? Wala akong natatandaan na may kaso akong nilalakad sa korte sa ngayon. Iniabot nito sa akin ang isang envelope. Binuksan ko ito at kinuha ang ilang papeles. Pero hindi ko binasa nang mag-umpisa siyang magsalita. Ang petisyon na pinagawa mo sa akin ay naipasa sa korte at sinang-ayunan nila. Napakunot noo ko. Paanong nangyari na naipasa ang petisyon para sa annulment namin ni Ashley? Gayong itinago ko yon. Ilang beses ko na ring hinanap ang mga papeles na yon at hindi ko mahanap. Tanda ko pa na sa kasulok-sulukan pa ng damitan ko yon itinabi para hindi makita ni Ashley. Paanong nangyari na naisumite sa korte ang petition ko, attorney? Wala naman akong ibinigay sa'yo o iniutos si sekretary ko na ibigay sa'yo. At saka ano naman kung naisumite ang petition sa korte? Sigurado naman akong hindi aaprobahan ng korte yon dahil wala namang pirma ni Ashley ang petition. Hindi ko naman inabot kay Ashley yon para mapirmahan niya. Umiling-iling ito. Oo, totoong wala kang ibinigay sa akin na petisyon na ihahain sa korte. Pero umandar na ang kaso niyong mag-asawa. Naalala ko pa nga na sinabi mo sa akin na hindi mo naman basta-basta ipapakita ang petisyon sa asawa mo. Paanong nakalusot sa korte yon? At anong sinang-ayunan? Hindi ko rin alam na nakalusot sa korte ang petisyon mo. Wala naman akong matandaan na may ipinasa akong petisyon mo. Nagulat na lang ako na tapos na ang lahat ng hearing ninyong mag-asawa, kaya legal na. Nahiwalay na kayong dalawa ni Ashley. Napatayo ako sa kinauupuan ko at napasapo sa ulo ko.
What? Paanong nangyari yon? Ni wala akong dinaluhang hearing kahit isa. Hindi ko rin naman alam, Mr. Del Socorro. Kaya nga rin kita pinuntahan dito dahil gusto kong malaman kung paanong nangyari at lumakad ang petisyon ninyo. Gayong kahit ang asawa mo ay walang dinaluhan na hearing kahit isa. Si Ashley, may pirma ba siya? Kasi sigurado kong hindi lalakad ang petisyon sa korte kung wala siyang pirma ron. Ako lang may pirma dun. Paninigurado ko pa. Tumango lamang ng marahan si attorney habang nakayuko. Nanginginig ang katawan ko sa lahat ng nalaman ko. Paanong nangyari yon, Ashley? Sigurado kong ikaw ang nagpasa nun. Paanong ang bilis naman ng naging takbo ng annulment namin? Pati na pa walang bisa ang kasal namin nang wala man lang ni isa sa amin ang pumupunta sa hearing. Hindi ako makapaniwala. May nakapagsabi sa akin na ang asawa mo ay may inutusang tao na siyang naglakad ng petisyon ninyo. Konektado ang tao na yon sa korte. Mapera't kilalang tao. Kaya hindi ito basta-bastang tao lang. Maraming koneksyon at maraming tauhan kaya madali lang ang naging takbo ng kaso ninyong mag-asawa. Paliwanag ni Attorney Suarez. Bumalik ako sa pagkakaupo at tinakpan ko ang mukha ko gamit ang dalawang palad ko. Pwede mo bang sabihin sa akin, attorney, kung sino ang tao na yon? Nanggigigil na sabi ko. Pasensya ka na, Mr. Del Socorro. Gaya nga ng sabi ko, delikado siyang tao at maraming koneksyon. Ang tao na nagbigay sa akin ito ay isa rin sa mga tao niya. Pati ang abogado na kasabwat nila ay hindi ko na mahanap. Hey! Bati ni Gabriel kila Joros at Richard. Si Miko ay on the way pa lang. Tinanguan naman nila akong dalawa at saka ko naupo sa upuan na katabi nila. Nandito kami ngayon sa isang resto bar dahil nag-aya si Joros. Sakto naman na kailangan ko ring mag-refresh ng isip at katawan dahil sa mga nilaman ko kanina kay attorney. Hindi ko pa nga nasasabi kay Rose at Daddy, pati na rin sa mga kaibigan ko. Siguradong magugulat sila kung paanong umandar ang annulment namin ni Ashley. Hindi ko rin alam na may mga kilalang tao si Ashley na maraming koneksyon sa kung saan-saan. Sumasang-ayon ako sa sinabi ni attorney na hindi basta-bastang tao ang naglakad nun. Ang saya ng tugtog rito sa loob ng resto bar, pero hindi ko magawang magsaya. Pakiramdam ko, wala na akong karapatang sumaya. Nakatingin lamang ako sa baso ko na may laman na whiskey habang pinapaikot-ikot ang yelo sa loob nito. Pare, may problema ka rin? May kalakasang tanong ni Richard dahil nasasapawan ng tugtog ang boses niya. Itong si Richard, maloko to. Puro kalokohan ang alam sa buhay. Pero kaya tumagal kami bilang magkaibigan ay dahil kapag may problema ako, lagi siyang nagbibigay ng advice. At nawawala ang pagiging pasaway niya. Tumango lang ako habang nakatingin pa rin sa baso ko. Tinapik naman ito ang balikat ko at lumapit sa akin. Care to tell me, pare? Nag-angat naman ako ng tingin mula sa baso ko at nakita ko si Joros at Miko na kadarating lang na nakatingin sa akin. Tinuro ni Miko ang second floor. Ibig sabihin ay doon kami sa private room mag-usap-usap na magkakaibigan. Tumango naman kami at umalis na sa table para umakyat sa second floor. Kapag kasi ganitong maingay, ay hindi kami magkakaintindihang apat. Agad kaming nilukob ng katahimikan nang makapasok kami sa loob ng isang private room. Medyo naririnig pa rin ang ingay sa labas pero makakapag-usap-usap na kami rito ng maayos. Ilang saglit pa ay dumating na ang waiter, dala ang mga in-order namin. Nang makalabas ito ay nag-umpisa ng magkwento si Joros. Si Mommy kasi, ang kulit. Kapag daw hindi ko pa hinawakan ang negosyo namin sa Canada, i-freeze niya raw ang bank accounts ko. Himutok nito sabay inom ng alak. Kung ako naman kasi sa'yo, sumunod ka na lang. Total ay naroon naman halos ng pamilya mo sa Canada. Hindi na rin bumabata ang mga magulang mo. Kailangan nila ng katulong. Sabat ni Richard. Yun na nga eh. Naroon naman si kuya.
Si kuya na magaling, si kuya na matalino, si kuya na matino. Bakit hindi na lang sa kanya lahat iyatang total? Nasa kanya naman ang lahat. Hinaing niya. Bakit hindi mo na lang gawing inspirasyon ng pagkukumpara nila sa'yo at sa kuya mo? Ipakita mo sa kanila na kaya mo rin. Na kaya mong higitan at lagpasan ng kakayanan ng kuya mo. Hindi yung nandito ka at nagmumukmok at walang pinapatunayan. Ani naman ni Miko. Nag-thumbs up pa ako bilang pagsang-ayon. Umiling-iling lang si Joros at humilig sa sofa. Nakita ko naman na bumaling ang dalawa sa akin. Ikaw naman, Gabriel, anong problema mo? Sinamaan ko naman sila kaagad ng tingin. Natatawa-tawa pa. I'm annulled. Walang buhay kong sabi. Naramdaman ko pa ang paggalaw ni Joros na katabi ko. What? Pare, seryoso ba yan? Hindi makapaniwalang saad ni Richard. Tumango lang ako at saka tumungga ulit sa alak. Natahimik naman sila ulit at hudyat na para umpisahan ko na ang pagkukwento. Sinabi ko sa kanila lahat ng sinabi sa akin ng abogado ko. Pati na rin ang pagpirma ko sa petisyon ng walang pagdadalawang isip. Sa tingin ko, kaya niya pinirmahan kasi nakita niya na may pirma mo. Kaya siguro hindi na rin siya nagdalawang isip na ipasa sa korte. Dahil ikaw naman ang naunang pumirma. Ibig sabihin wala lang sa'yo kung pirmahan niya. Kasi in the first place, ikaw naman ang nag-initiate. Dahil ikaw ang gumawa ng petisyon at ikaw ang unang may pirma. Paliwanag ni Miko. Tinungga ko na lang ulit ang iniinom ko at inisang lagok iyon. Sa totoo lang, nang mawala si Ashley, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng bawat araw na wala siya. Iniisip ko pa lang na hindi ko na siya makikita pagising ko. Hindi ko na matitikman ang mga luto niya. Hindi ko na maririnig ang boses niyang malambing, pati ang pag-aasikaso niya sa akin. Parang hindi ko na kayang matapos pa ang isang araw. Paano pa ngayon na pagkatapos niya akong iwan, ay tinanggal pa niya ang pagiging mag-asawa namin sa papel. Hindi ko maalis ang lungkot at pait sa boses ko. Nilapitan naman ako ni Joros. Inakbayan ako. Huwag kang mag-alala, Gabriel. Nandito lang kami ng mga kaibigan mo. Handa kaming tulungan ka na makabangon hanggang sa maging maayos ka na. Tama, kapag kailangan mo ng kainuman, nandito lang kami. Kapag wala kang makausap, nandito kami. Kahit may kanya-kanya na tayong pinagkakaabalahan sa buhay, hindi tayo mawawala ng oras para sa isa't isa. Lumapit sa amin si Miko at nakiakbay na rin. I love you, Gabriel, baby. Ako na lang ang pakasalan mo. Nangaasar na sabi naman ni Richard habang papalapit at handa nang yumakap sa amin. Umarte na naman siya na parang Becky. Hindi tuloy naming mapigilang tatlo ang magtawanan sa kalokohan niya. Tigilan mo nga, nakakainis ka. Inis na sabi ni Miko at hiniga si Richard sa sahig at pinagtulungan naming tatlo na suntukin. Aray ko naman mga sis. Maarteng sabi nito na lalo naming kinatawa. 3 years later. Gabriel's point of view. Hindi nakaiwas sa akin ang pag-irap ni Rose pagkatapos niyang isara ang pinto ng office ko. Lumakad ito papunta sa table ko at kaagad na umupo. Ano na naman ang ginagawa ng plastic na yan dito? Inis na sabi nito. Natawa naman ako habang nakaupo sa swivel chair ko. Di ba ayaw mong sumama sa auction? Kaya si Carmina ang inaya ko para may kasama ako. Paliwanag ko sa kanya na lalong ikinasama ng mukha ni Rose. Kuya, how many times do I have to tell you to stop dating her? Masama ang ugali nun saka spoiled brat yun. Watch your mouth. I use my serious voice. Totoo naman kasi. Wala ka na ba talagang ibang option? Natawa na naman ako sa tanong niya. Akala mo'y bagay lang ang pinag-uusapan namin. How about Ate Mandy? The girl named Charisse? Or your high school classmate mo? She suggested. All of them were out of the country, Rose. And please stop choosing my girl. Kahit sino naman ang i-date ko ay hindi papasa sa'yo. Dahil si Ashley lang ang pinakamalakas sa'yo. Nag-thumbs up naman siya sa sinabi ko. Correct.
Siya ang pinakamalakas sa akin. Pero hindi naman kita pipigilan kung sinong gusto mong ligawan. Ang sa akin lang naman ay, mamili ka naman ng babae kuya. Yung kayang tapatan ng standards na meron si Ate Ashley. Basta, huwag yung mga tipo ni Carmina. End of discussion. May pinalidad na sabi ni Rose. Don't worry, Rose. Nagkataon lang na siyang nandito nang tumawag ka. Na hindi ka makakasama sa auction. Kaya siyang naaya ko. Katuwiran ko naman. What? Ang maarte na yon? She said shouting. Sabihin mo nga sa akin kuya, girlfriend mo ba yon? Napailing ako sa tanong niya. Prangka talaga si Rose dahil sa ilang taon din niyang tumira sa ibang bansa. Now, you're like a mistress. I chuckled. We're just acting like a couple, Rose. Nothing more. Just make it sure, Kuya Gabriel. Bakit may pa-acting-acting pa kasi kayong dalawa? Masungit na sabi nito. Carmina just want me to act like her new boyfriend. To make her recent ex-boyfriend jealous. Hindi ko alam kung anong dahilan ng paghihiwalay nila. Pero may gusto kasing patunayan si Carmina sa lalaki. Hay nako, tara na nga sa mansyon nang makagayak na para sa auction mamaya. Sige, pero bago yon, dumaan muna tayo kay Ate Ashley at isusumbong kita. Giit pa ni Rose. Kiniliti ko naman siya dahil sa sinabi niya. Kahit 3 taon na ang lumipas, nawala na si Ashley at annulled na kami, ay hindi ko pa rin siya binibitawan. Para sa akin ay asawa ko pa rin siya. Sige, confident naman ako na hindi siya magagalit kasi wala naman talaga akong ginagawang masama. Hinirapan lamang ako ng kapatid ko at nauna nang lumabas sa office ko. Napangiti na lamang ako at umiling. Hinalikan ko muna ang litrato ni Ashley na nasa mesa ko bago ako tuluyang umalis. I love you, my wife. May pupuntahan akong auction mamaya pero dadalawin muna kita. I miss you. I whispered to her picture before I left my office. Magkita na kaya sina Ashley at Gabriel sa auction? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.